Ayan, hello guys. Welcome to YCV YouTube channel. I'm with parang Jonard. Okay. May tip lang kami para sa mga uploader po natin sa QCE Services, Self-Certificate Online Application ng mga requirements, no? Siyempre, unang-una dyan, yung mga naka-external process at nag-a-upload po ng stool and sputum result. Ayan. So, siguraduhin po natin na ang ating mga resulta ay valid pa within 3 months. Kasi ang stool and sputum po ay valid po yan within 3 months lang po yung resulta, no? Tapos, ang chest x-ray, kapartner ng stool ko, kasi kung available ang chest x-ray nyo at wala pa kayong sputum result, kung valid naman ito at pasok pa sa 6 months validity, so pwede naman na itong kapartner din ng stool. So, siguraduhin lang po natin na pag nag-a-upload po tayo ay hindi po ito nakakrop o nakakat. Minsan kasi may mga uploader tayo na putol ang date. So, mahalaga po kasi ang date of examination ng ating mga resulta. Yan po ang isa sa pinagbabasihan para ma-validate din po ang inyong mga requirements or laboratory result. Okay? Pangalawa, syempre, dapat ito po ay clear. So, ibig sabihin nababasa. At syempre, ang pangatlo, dapat full page po ito. Buo ang page na i-upload. Yung iba kasi kinakat pa nila. So, doon po tayo nagkakaproblema. Dapat natapos na sana yung validation. Ang ginagawa is, ibinabalik ulit sa inyo. So, maging careful po tayo doon sa pag-upload. Okay, take time po. Huwag po tayong magmadali at make sure na may resulta po ang ating mga lab results. Kasi yung iba, yung iba kasi nakakalimutan lagyan siguro, no, ng resulta, no? Wala tayong basihan kung ito ba ay nasa normal o may problema. So, kapag nakita nyo po yun, kung kukunin nyo yung result nyo, basahin nyo po munang mabuti. Okay, at maging tag dito, mapanuri para hindi po kayo magpabalik-balik o hindi po tayo magkamali o maantalang ating mga pag-a-apply sa Health Certificate Online Application sa QCE Services. At isa pa, yung mga naka-in-house laboratory po. Yung mga naka-in-house laboratory, so syempre, kailangan po pag na-create ang payment, no, usually ginagawa ng iba, nagpupunta na dito, tapos may dala na laway at dumi. Huwag pong ganon, okay? Ganito po, pag na-create po ang payment, magbayad, then i-upload yung resibo. Okay? Pag na-validate po ang payment nyo, tsaka lang po kayo pupunta sa in-house laboratory, dito po sa City Clinic, tsaka lang po kayo magdadala ng laway at dumi. Kasi, ang laway at dumi po natin, ang specimen po natin ay na-expire po yan. 3 hours lang po yan, no? Marami ng bacteria yan, no? Panis na yan. So, ang gagawin po natin para hindi po tayo magpabalik-balik o dumumi ulit o dumura ulit o mag-provide ulit ng specimen, kapag nakabayad, i-upload lang muna natin yung ating OR. Tapos, wala po kayong pupuntahan dito para ipavalidate. Hindi po kayo pupunta dito sa City Hall o sa QC Health Department para magpa-validate. Okay? Kasi meron po tayong first come, first serve, no, na pila online. So, hindi pwedeng pagdating mo dito, hindi pa oras ng validation mo, magpapavalidate ka na. Bawal po yun kasi kawawa naman yung mga nauna sa pila online. Okay? So, yun lang po yung isa sa pinakamahalagang tip para hindi po tayo magkamali sa ating mga requirements. Ayan. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ayan. Please like and subscribe po Young Villablanca YouTube channel. And once again, nandito pala si paring Jonard. Ayan, busy. Ayan, at kung may mga questions po kayo, kami po ay sasagot sa oras ng aming kung may kami po ay may time na at matapos na ang aming busy days. Ayan. Okay, maraming salamat po ulit. Hanggang sa muli.